nakakalungkot, nakaka-disappoint, at nakakapanghina na bilang isang Pilipino na yung mga nangyayari, although simple naman, bakit kailangang humantong sa ganitong paraan na wala sino man ang makapagbigay ng hustisya at sagot. Hindi nakakatuwa, lalo yung isang Robin Padilla na nakikita mo doon na ginagawang internship ang isang senado dahil sa kanyang kamangmangan bilang isang senador. Hindi ko nakikita na dapat ang parating na midterm election ay masayang muli sa mga maling taong iuupo natin dyan. Dahil come midterm election, we have to put or elect qualified people na alam natin na magtatawid sa remaining 3 years, remaining demonic, frustrating, and failed kind of leadership sa natitirang 3 taon ng administrasyon ng Marcos Jr. Tulungan naman natin ang ating mga sarili na hindi kagaya ng isang Robin Padilla at ng hihinang Senator Bato ang kailangan nating iluklok sa Senado come midterm May 2025 election. Actually guys, I also decided to go live tonight, and I'm hoping na kahit papano sandali lang din naman. Kasi I know some people are already asking bakit hindi kayo nagbibigay ng reaction about dun sa hearing na naganap sa Davao after Senator Bato, Robin Padilla, and the others did their ocular visits sa KOJC compound. I'd like to make it short and not go into the details na frustrating naman kapag pinag-usapan natin. But for me, in general, it was a waste of time of 8 hours. Lagi namin sinasabi ito, lagi kong word ito, nakakalungkot, nakaka-disappoint, at nakakapanghina na bilang isang Pilipino na yung mga nangyayari, although simple naman, bakit kailangang humantong sa ganitong paraan na wala sino man ang makapagbigay ng hustisya at sagot. Unang-una kay Torre. Ano ang pag-asa ng ahensya ng kapulisan sa pamumuno ng isang Torre? I don't think magkakaroon pa siya ng pagkakataon na, alam mo yun, yung ma-revive ba yung image at yung prestige ng ahensyang ito dahil sa nadumihan na niya, nayurakan na niya dahil sa asal na kanyang pilit na pinakikita, yung napaka-evident na pagsisinungaling niya na alam naman nating nagsisinungaling pero walang ginagawa yung mga otoridad na kagaya ng isang Senator Bato at Robin Padilla. Hindi siya, tama si Wildflower, sayang yung chance. Sana kinontempt na ang daming kasilungalingan, may videos to prove it. Tama, ito yung mga pagkakataon na ang ebidensya ay ang lakas-lakas, pero mas pinipili nila na pakinggan or walang pakinggan para tutok lang sila kung ano yung gusto nilang tono ng hearing, di ba? Hindi nakakatuwa, lalo yung isang Robin Padilla na nakikita mo doon na ginagawang internship ang isang senado dahil sa kanyang kamangmangan bilang isang senador. Dito po dapat nating imulat ang ating mga mata na hindi isang kagaya na Robin Padilla ang uupo doon sa senado at aasahan natin pagmamakaawaan natin at hihilingan natin ng tulong, and we expect that kind of senator na ipagtanggol tayo. Hindi ko nakikita na dapat ang parating na midterm election ay masayang muli sa mga maling taong iuupo natin dyan. Dahil come midterm election, we have to put or elect
qualified people na alam natin na magtatawid sa remaining 3 years, remaining demonic, frustrating, and failed kind of leadership sa natitirang 3 taon ng administrasyon ng Marcos Jr. Tulungan naman natin ang ating mga sarili na hindi kagaya ng isang Robin Padilla at ng hihinang Senator Bato ang kailangan nating iluklok sa Senado come midterm May 2025 election. Why ba to? Yes, we all appreciate the effort na ginagawa niya for KOJC, for doing the ocular, for trying to be objective about issues, yung sa pag-handle ng mga queries, sa pagtanong ng mga ebidensya, sa pagtanog ng both yung side ng mga tao, KOJC side, from the representatives, and the other side, the ILG side, PNP side, which we all see during that hearing as a waste of time. Imagine niyo yung oras ng 8 oras na wala tayong nahinuha. Ni walang authoritative na bato na nagtumayo doon at nanindigan na meron na ngang injustice na nangyayari. Di ko ba? Yung injustisyang nangyayaring iyon, pilit mong consciously nilalabanan sa isip mo na dapat meron kang laro na tono na hindi natin alam eh. Para kanino ka nung ginawa mo yung initiative na ginawa mo? Ito ba ay para sa, well, definitely hindi para sa kanya kasi nababash siya ngayon. And then secondly, I think he tried his best na maging para iyon sa KOJC members and yung current situations nila, but he failed because wala nang ngipin yung pagiging niya doon, walang ngipin yung batas na kanyang pinalakad doon sa hearing na yon. So and then pangatlo, nasayang ang resources at sinayang mo yung pagkakataon na ito na sana yung magiging tipping point para ang mga tao ay i-consider ka ulit for midterm election. Because it cannot be Bato and another Robin Padilla. Why can't it be Bato na pwede naman nating sabihin, may experience na siya. 6 years na siyang naging senador. Hindi eh. Yung pagiging 6 years na yun, yung first 3 years na yun, na nandyan pa si former President Rodrigo Roa Duterte, doon naman siya somehow merong gilas na nakita natin para masabi natin, okay, may potential. Because he was coming also from being a chief PNP na biglang naupo at nanalo sa pagiging senator. Tama po ba? Tapos biglang yung remaining years mo na nandyan under the leadership of Marcos Jr., para kang yung nabahagang iyong buntot, ika nga ni Marlon, no? Na hindi mo alam kung para kanino na yung paglilingkod mo sa bayan, kung para pa ba sa mga kapwa mo Pilipino at para sa bansa mo, o para na lang sa mga taga-palasyo na maaaring may hawak against you, kaya hindi mo ginagawa ang duties mo properly. And where was Bongo? Na taga Davao. Na nakaupo dahil din sa tulong ng isang former President Rodrigo Roa Duterte. Parang tama si Ella Andrade, takot na takot kang mawalan ng boto. Hindi ka nga na-consider sa admin lineup. And here you are, standing beside Mayor Baste Duterte when he took oath as the newest member of the PDP Laban Party. Tapos, nandiyan ka sa Davao ngayon, baluarte mo, ng matagal na panahon, dahil taga-riyan ka, hindi mo matayuan yung mga taong nandyan. And why should it not be Robin Padilla? We don't need interns as senators. I don't need an action star na umupo dyan sa Senado. And I expect him na siya ang gagawa ng mga batas para sa akin bilang Pilipino. Tama, nagiging elementary level ang hearing pag siya ang nagtanong. You know, the only impressive thing about him, I'd like to be very honest, yung proud siya sa pagiging Muslim niya.
Dahil lagi niya, ang opening statement niya ay isang a short Muslim prayer. Tama po ba? Is it a prayer or parang greeting? I think prayer, yung ayoko na lang sabihin, baka magkamali ako, mabash pa tayo. Yun lang, kasi proud siya eh. Hindi siya nahihiya dun sa kanyang relihiyon. Yun lang. And then the rest, I think, napaka-rookie, napaka-newbie, hindi ko alam, parang intern. So, this coming midterm election, we have to at least realize something here, that these are not the kind of people, again, that we want to see there. Dahil, ano pa ang malalang pwedeng mangyari pagkatapos ng KOJC incident na ito, na hindi pa natatapos, na hindi matapos-tapos, dahil hindi nila gustong matapos. Pagkatapos ng hearing, i-augment, di ba? Yung temporary protection order, pinawalang visa. I think i-enhance na naman ng mga kapulisan. SCBI and PO, maraming salamat po, ma'am, sa inyong tulong. I believe this is Ma'am Julia. We'll see you po tomorrow at maraming salamat po sa generosity ninyo at sa oras ninyo today. Magpahinga na po para po tayo pretty tomorrow. Thank you po sa pakulay. So yun lang, no, why should it not be Robin Padilla? It cannot be Robin Padilla. Why should it not be again a Senator Bato? Well, he had his chance, he had his moment, and he's not doing anything about it. Until when ka magkakaganyan na para ka nakikipaglaro? Parang kung pinenta yung sarili mo kay Satanas. Ma'am, thank you. Pahinga na po sila. SCBI and PO po. Basta no to Bato Bongo. Si Robin kasi hindi pa Jew. Yeah, he's not yet Jew, but we don't need another like him. And he should start to realize that he doesn't deserve his position right now. Sayang. Sayang yung upuan na merong isang taong dyan na walang laman sa batas. And it's, yes, tama ito ha. Ito dito, hinuhuli ko tong topic na to, kaya lang nabasa ko na. Sabi ni CG Hion, it's very unusual na hindi kinontempt ni Bato si Torre. Correct. Napaka-evident ng pagiging sinungaling mo, Torre. At alam mo yan, Bato. Yun na lang hukay. Di ba? Yun na lang hukay. Yun na lang LRAD na sinasabi niya yung long range device na nakakabingi daw, in-explain yun ni Agent Jonathan Morales, no? Na never daw niyang ginamitan yung lugar na yun, ng ganun. Tapos later on, ang sinasabi niya, hindi ko naman kasi alam, hindi namin alam kung anong oras ang kanilang pagsamba. Kung sinabi lang naman nila, kung sinabihan lang naman daw sila at ni-request nila ng tama, hindi na rin dapat nangyari yun. So, that's kind of also admitting that there was the usage of that device. Diba? Yan ang napakahirap kapag sinungaling. Sa totoo lang. Yung nagkakandabuhol-buhol ka na, pinaninindigan mo pa rin yung kasinungalingan mo. Tapos hindi ka na-contempt. Tapos pagdating yung ibang hearing, na konting kibot, ang panakot ninyo, contempt, di na kayo nahiya. Di na kayo nahiya sa mga sarili nyo, sa mga sarili ninyo bilang ama. Di na kayo nahiya para sa kapalaran ng inyong mga anak. Di na kayo nahiya sa mga sarili ninyo bilang asawa. Yung mga asawa ninyo na babae, tingnan nyo ang ginagawa sa mga bawat babaeng membro sa KOJC. And again, this isn't about KOJC as a religious sect. This is about KOJC and in general, them as also Filipinos. Kung kayang gawin sa kanila, ba't hindi naman sa atin? Yeah? Kung kayang gawin sa kanila. Kung kayang gawin sa Davao, bakit hindi kayang gawin sa buong Pilipinas? Yan ang ganid na pamamahala ng isang Marcos Jr. Tingnan nyo na lang yung mga kalidad ng taong nakapaligid sa kanya. Marbil, Torre, Benhur Abalos. Kaya tingnan nyo siya. Hindi daw armado. Wala daw tear gas. Does he look like he's sick? Yung ganun kasinungalingan na napaka-obvious na, kitang-kita na namin, pilit mo pa rin pinasisinungalingan.
Yung mga bagay na hindi nakakatuwa, ang dami-dami. Kadiri ang galawan ng admin. Kadiri talaga, sabi ni Spicy HK. Parang bumagsak ang pag-asa. Doon ako din nanlumo. Yung 8 oras na pinanindigan ninyo ang inyong katotohanan, kasama ng mga ebidensya, kasama ng mga larawan, kasama ng mga litrato, kasama ng mga witness. Tapos, bato, wala kang gagawin. Let's not ask Robin Padilla. It's nonsense. He cannot do, or he's not a senator. He's just a senator in title. But he cannot do it. Let's not depend on that guy. And let's not vote another of his kind. Placido Pilosopo, please follow him, guys. Ito po ay isa sa pinakamasipag din natin na na group leader sa ating maisog. Ang sabi niya, ano pa ba ang asahan natin sa mga taga-gobyerno ngayon? Kilos na bayan. Tama. Kilos na. Start by talking. Speak up. Share the issues to your family members. OFW updates, meron daw open letter sa police ang mga police officers addressed to Marbil at Torren na di na daw sila masaya sa mga nangyayari. Sapat na ba ang isang open letter? Sapat na meron kaming narinig mula sa inyo na nalabag din naman sa mga kalooban ninyo ang nangyayari. Pero hindi sapat na i-express nyo lang ito. Mas maiintindihan namin at mas makakakuha kayo ng suporta sa amin. Natulungan din kayong ibalik yung prestige ninyo bilang mga pulis na naranasan ninyo nung panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte, na kayo ay ginagalang, na kayo ay may dangal, na kayo ay na kayo ay proud na everyday pumapasok suot ang inyong uniforme, na hindi kayo binabastos, na hindi kayo kinatatakutan, na kayo ay nakita ng marami as kaibigan, na kayo ay nakita ng marami na mapagkakatiwalaan, na kayo ay nakita ng marami na kayo ay aming tagapagtanggol. Hindi yung ngayon na kayo ay kinasusuklaman dahil kayo ay nasa ilalim ng isang liderato ng pagmumukha ng Torre na yan. Nakakairita. Hanggang iritang-irita ako, sa totoo lang. Yung ginugol mo yung mga oras mo na 8 hours. Yung ako na nanonood lang at yung nagmo-monitor, nabibwisit. I-imagine ko yung anong klaseng ano yung mga nasayang sa 8 oras na yon. Siyempre, siguro, halimbawa, sa bahay ako nakinig eh. At least on the side, when I hear it, I can do some virtual works or projects that I do. Makakapaghugas ako ng pinggan, makakapag-vacuum ako ng alikabok and all. So, naririnig ko pa rin. Paano naman yung sayang doon sa mga efforts na ginawa ng isang, sa pamumuno ng komite ng isang Ronald Bato na inilipad ang mga resources sa Davao. From Davao Airport, kinailangan yan syempre ng mga sasakyan papunta naman sa location sa KOJC. From KOJC, syempre nandun ang isang setup wherein all other resources na pertinent sa isang committee hearing nandun. Pakain, kuryente, diba? Efforts, just mere efforts. Napakasayang. And this is the kind of person na may intention na magpa-re-elect. Saan tayo pupulutin pagdating ng 2025? Yung totoo, saan tayo pupulutin? Saan nyo gustong pulutin kayo? Sa 2025? Sa kangkungan? Saan? Gising na. Gising na tayo. Mag-isip-isip na tayo. Mag-upo po tayo ng mga bagong mukha. Mag-upo po tayo ng mga mambabatas. Dahil yan naman talaga ang trabaho nila. Huwag po tayong mag-uupo ng artista. Yes, laging namamaliit, namamarginalize kapag sinabing, artista, papunta sa politiko, ay pagiging, papasukin ng politika and all, wala namang gagawin yan, blah, blah, blah. Okay, maraming iba na nag-improve, maraming iba na inangat ang sarili sa pag-aaral, pero not the kind of Robin Padilla na nandyan ngayon nag-i-intern, dyan ngayon sa Senado nag-aaral.
At least, yung 2 years man lang ni Robin Padilla, finid niya ang kanyang sarili ng impormasyon. Gumawa siya ng effort na at least mag-aral man lang. Hindi naman sapat na malalim kang managalog. Hindi naman sapat na nakaka-relate ka sa laylayan. Hindi naman sapat na naiintindihan ka ng marami dahil Tagalog kang magsalita. Hindi sapat na sweet ka. Hindi sapat na gentleman ka. Sayang ang iyong inuupuan. Mas merong deserving sa'yo na nakaupo dyan, na pwedeng lapitan ng maraming tao sa susunod na makita natin ang ating mga sarili na nakakaranas ng mga pang-aabusong kagaya ng meron dyan sa KOJC. Yun lang guys. Kaya pag-isipan natin kung paano natin din matutulungan ng ating mga sarili. Pag-aralan po natin ang darating na midterm election. Ano ho? Pag-aralan natin. Pag-aralan natin mabuti at gusto ko lang ding i-float dito sa solo vlog kong ito na not because people trended in the past. Make them qualified candidates for midterm election. Hindi dapat ganun. Minsan minsan nakakairita yung mga fino-float ninyong mga pangalan na dapat si ganito, si ganyan, si ganito, si ganyan. Ayoko na lang mag-talk. Dahil marami ako makakaaw. Diyos ko. Basta, ganun lang. Hindi naman ibig sabihin na, ay, gwapo si ganito, dapat maging senator siya. Ay, trending si ganyan, dapat mag-senator ka na lang. Diba? Well, I know, no offense meant to Miss Cathy Binag, no? And we like her. She's really, pleasant and approachable. But kasi some people would float her name as senator, no? Although natanong na rin naman namin sa kanya nung in-interview namin siya ng solo na kung ito bang paglabas niyang to, meron siyang intention na tumakbo siya, blah, blah, blah. So sinabi naman niya na hindi. Ang amin lang doon is, just because meron siyang expose na sinabi, should already make her a qualified candidate for Senate. Hindi ganun. Pag-aralan naman natin. It's not belittling Miss Cathy Binag. I know ma'am, kung mapapanood mo to, I know that you're not gonna take offense, no? But then I just want to make use of that situation as an example to educate our Filipino people na halimbawa ako, sabihin na natin sumayaw ako ng maybe this time, no? Nag-TikTok dance ako ng maybe this time. And sabihin na natin, hypothetically, yung sa sitwasyon na yun, I trended. And when I say I trended, nag-trend ako na sabihin na natin, nag 100 million views yung sayaw kong yun. Will that now make me qualify to become a senatoriable for 2025? Hindi. Hindi. Sa totoo lang, hindi. At yun ang gusto kong ipaliwanag sa inyo. Hindi dahil merong isang personalidad na ganito, ganyan. Isa o ilan o mas marami pa. Hindi. Dapat gumamit naman na tayo ng ganito. Dahil ang iboboto natin sa midterm election ay dapat yung mga taong maghahatid sa atin sa isang long-term satisfaction, sa isang long-term progressive ang bansa, sa isang long-term na secured ang ating bansa, sa isang long-term na ang future natin ay maipapasa natin sa mga susunod na saling-lahi na hindi tayo nag-aalala. Iboto natin ang future natin sa 2025 at mag-upo tayo ng taong alam natin na may pake sa ating future. Cut. I just want to point out, ilan ang senators na galing Mindanao? Since I'm from Mindanao, napabayaan kami dito, I will want to see still Mindanaon in Senate. Yeah. If it's Bato, then Bato better improve as a senator. But where is Bongo? I don't see Bongo. Ang ipapamana natin sa future generation, yung flood control. I don't know how serious you are dyan sa comment mo. But yeah, singilin natin, patuloy natin singilin ang gobyernong ito kung nasa ng mga bilyones na kanilang ginagasta at ina-allocate sa mga proyektong ghost projects. And if they're not ghost projects, these are substandard projects na konting ulan nawawasak ulit. Konting kibot, nandyan ang barko, nagagamit ang mga excuses na kasi ganyan, nabangga ng barko, blah blah blah.
Martina, for now, Baste Duterte at Attorney Vic Rodriguez pa lang naisip ko na capable maging same here. Same here. Sabihin nyo ng road tag ako. Pakialam ko. Sinong itutugma ninyo sa dalawang yan? Sige nga. Na mas deserving sa kanila. Sige nga. Sa election, pustahan tayo mananalo ulit si Manny. Yeah, siguro, pero sana hindi na. Wala na si Bato, mga abogadong iboboto natin. Tama. Tama. That's why I stopped watching. Very disappointing. Ako rin. Siguro yung mga kaya lang maloka din ako kasi maya binabalikan ko rin. Siguro yung mga nasa 6th hour na, sabi ko, this not getting anywhere. Nag-ano na ako. Kumalas na ako, hindi ko na matake. Amy Marcos, right. Nag-float ang pangalan niya na pupunta rin dapat siya, di ba? But she didn't go. This midterm election is very crucial. It is very crucial. And if we don't do well this 2025, we are all fucked up by 2028. I'm just saying. I'm just saying. If we don't do well this 2025, we're fucked up for 2028. Hindi ko alam hindi ko alam i-pronounce. Basones, based on easy. I don't know. Matagal na sa senator pero walang ginawa. Puro trial by publicity at may long time running show lang o sikat dahil may show sa TV, parang awa. Apa? Sayang yung pagkakataon, instead na masolusyonan, mukhang mas lalo pang lumakas loob ni Tore. Yeah. Kasi para maging ganun yung kahayop sa pagsisinungaling, may tao sa ulo niya na talagang minamanipulate siya.